nung galing kami sa kasal ng kapatid ko guys, ayan, pag-uwi namin, pinadalhan nila kami ng ulam, yung lechon baboy guys. Kaya kinabukasan nga guys, ay naginiluto ko na kaagad dahil nga pupunta kami dun sa bahay ng isa kong kapatid dahil naimbitahan kami kasi may mamanhikan sa anak niyang babae. Kaya sinabi ng asawa ko na dadalhin ko na lang daw yung mga anak ko doon para makapasyal naman sila. Kaya nagluto agad ako ng paumagahan namin guys kasi para makabaon yung asawa ko sa trabaho at makaalis na rin kami kasi maaga kaming aalis guys. Pag alis ng asawa ko papuntang trabaho ay aalis na rin kami para ating kami kaagad sa Kananga kasi aakit pa kami ng bundok guys kasi bundok yung bahay ng kapatid ko. Ang init-init pa naman sa daan guys at isa lang yung payong nadala ko. Kaya natapos na kami nag-umagahan guys ay umalis kaagad kami, sumakay kaagad kami ng tricycle guys. Yung asawa ko ay pumunta na sa trabaho niya. Kami nag-tricycle kami guys papuntang sakayan ng bus. At nung nakarating na kami sa Robinson guys, ayan, magbasa na kami kaso lang yung anak kong panganay ay ayaw niya magbus guys kasi nasusuka daw siya, nahihilo daw siya kaya sa jeep na lang kami sumakay. Ayan, naghintay lang kami na makaalis yung jeep guys. May hinihintay pa kasi ng pasahero kasi kulang pa yung pasahero kasi konti lang yung pasahero sa jeep. At maya guys ay umalis na yung jeep na sinasakyan namin. And yung isa kong anak guys, yung panganay ko na anak guys, lagi talaga siyang nahihilo kahit saglit lang naman yung biyahe papuntang Kananga. Kalahating oras lang guys pero nahihilo kagad siya. At nung nakarating na kami sa Kananga guys, ayan, sumakay kagad kami ng putput yung sikat guys papuntang bahay ng mama ko kasi hinintay nila ako doon kasi sasabay kami papunta doon sa bahay ng isa kong kapatid sa bukid para may kasama kami kasi nakalimutan ko na doon papunta doon sa bahay nila. At ayan guys, nung bumaba na kami sa sikat guys, ayan yung daanan papunta sa bahay ng mama ko. Ayan yung anak ko guys, oh, nahihirapan pa nga umakyat dyan sa dike kasi ang liit ng daanan ng dike guys, tapos hindi pa sila sanay dumadaan ng ganyan kasi nga minsan lang talaga sila makapasyal dito, hindi naman sila lagi pumapasyal dito guys. At nung tingnan kami sa bahay ng mama ko guys, ay pumunta kaagad kami doon sa bahay ng kapatid ko. Ito yung daanan sa bahay, papuntang bahay ng kapatid ko guys, ayan. Yung mga anak ko guys ay doon dumaan sa hanging bridge. Ako natatakot kasi ako doon dumaan guys, kaya dito na kami dumaan ng bunso ko at yung mama ko dito sa ilog. Kaya ayan, hindi naman ako nakasapatos guys, nakachinelas lang naman ako, kaya dito na kami sa ilog dumaan. At sobrang tirik ng araw guys, alas 8 pa lang na ng umaga guys, ang init-init na guys, sobra. Ayan, pero yung mga anak ko, yan, carry lang nila kasi first time kasi nila pumunta dito guys. First time talaga nila umakyat ng bundok. Ayan, pero sabi nila, ang ganda-ganda daw at gusto daw nila bumalik dito ulit guys. Pero ako guys, grabe na yung ano ko guys, hininga ko, nag-abot na yung hininga ko guys kasi napagod na talaga ako niyan at sobrang init pa. Kaya yung mga anak ko ay mabuti na lang at nagdadala sila ng tubig kasi talagang uhaw na uhaw guys kasi ang layo pa guys. Galing kasi sa highway guys, mga siguro kapag maglalakad ka, katulad namin, ang hina namin maglakad ay abot ka ng 2 oras. Kaso nga lang guys, ayan, mawawala yung pagod mo dito sa view dahil nga yung view niya guys ay ang ganda-ganda talaga guys, ang sarap tignan. Kaso nga lang yung camera ko, yung anak ko kasi nagdadala ng cellphone at nagvi-video, napakalikot guys, yung camera ay ang gulo-gulo talaga. Kaya no choice ako dahil hindi nga ako nakahawak ng cellphone ko kasi siya daw yung magvi-video. At ako naman ay busy ako kasi marami akong dala guys. Dala ko kasi yung bag na may laman ng mga damit nila at yung payong, pagkatapos yung tubig guys. Kaya hindi talaga ako nakahawak ng cellphone. At nalilito pa nga ako sa pag-i-edit nito guys dahil nga yung video guys sobrang gulo talaga. Pero yung mga anak ko guys, nakita ko sobrang saya talaga nila. Parang hindi sila napagod sa pagkaakyat namin ng bundok. Siguro guys kasi minsan lang talaga sila makapasyal. Ay hindi naman minsan, talaga ngayon lang sila nakapasyal dito. Kasi sa bahay namin guys ay nasa loob lang sila ng bahay kapag walang klase. Pero may klase guys ay nandun sila, makalaro sila sa paaralan nila. Pero kapag walang klase ay nandyan na talaga sila sa loob ng bahay. Hindi ko talaga sila guys pinapalabas kasi nga alam nyo naman yung panahon ngayon guys. Mabuti nang mag-ingat guys kasi mga babae yung mga anak ko. At ayan yung kami doon sa huli guys. Nandun. Nauna kasi yung mga anak namin guys. Ang bilis kasi nila lumakad kasi sa amin. At medyo malapit na kami sa kanila guys. Ayan, kita nyo naman guys, halos kahoy lang yung makikita mo dito guys. Ayan, at malamig na guys kasi nandito na kami sa may mga kahoy. At nung nakarating na kami sa bahay ng kapatid ko guys, ayan, andyan na sila. Yung side sa lalaki guys na mamanghikad sa pamangkin ko. Babae kasi yung pamangkin ko guys. Ayan, andito na yung iba nilang bisita. At ayan yung mama ko, yung iba ko mga kapatid. Ayan, at na guys sila guys, nag-usap-usap na sila tungkol sa kung kailan yung magiging kasal nila. At yun, tapos na nag-usap-usap guys, ayan, kumain kagad kami at hiniwa na yung lechon guys. Ayan yung lechon, sobrang laki guys. At sana hindi ako high blood din nito guys kasi sunod-sunod na yung kain ko ng lechon. Ayun yung kapatid ko guys, kapatid ko na lalaki. Ayan guys, nung nakakain na kami guys, ayan, nag-usap-usap lang kami and nagkwentuhan. Yan lang muna guys for this video. Thank you for watching.